Alam niya po, hindi ko po ito na-share sa Adelina kasi wala pa po akong chance. Pero naniniwala po kasi sinabi ng mga preachers natin kanina that when we do the work for Christ, the enemy will try its very hard to stop us. Naniniwala po kayo? May nangyari po sa akin personally, before po mangyari ito, we are establishing po the construction of the church po in Langkiwa. Sinabi na kami ni Bishop, ito yung going project, magbenta kayo, huwag po kayo mag-alala, bukas, sigurado po magbentahan po namin kayo. After a week po, Tuesday, first time ko pong kumain sa labas ng opisina namin, dito sa tapat po ng PNP, tapos tanghaling tapat po, para lang po may isang pitik na nangyari, nung sumubo na po ako ng pagkain, hindi ko na po manguya yung pagkain. So, noong una, kinabahan ako kasi, wala, baka stroke to, baka heat stroke. Kaya kasi yung bubong, sobrang init po, kaya parang, kinabahan ako na parang, hindi ko po kagad nasabi sa mga kasama ko na may nangyayaring kakaiba. Kasi po, pag ako may pinagdaraanan, hindi po ako pala kwento, mas ikukwento ko pa yung nangyari sa iba kasi nangyayari po sa akin. So, tinago ko siya, sabi ko lang sa mga kasama ko, parang wala akong ganang kumain, kasi hindi sila naniniwala kasi malakas po talaga ako kumain. Pagbalik ko po ng office, namumroblema na po kasi ko parang may mali, tapos parang po may kakaiba. Tuesday po, Wednesday, kinailangan ko pong pumasok kasi may importanteng meeting kami po nila Mayor. Nung nasa meeting na po kami, umorder sila ng mango juice. Ako po, excited kasi mahilig ako sa matamis, sa malamig. Pag-igop ko po, wala akong maigop din sa straw. So, ang laki po talaga ng problema ko kasi iniisip ko, bakit hindi ako makahigop? Pag sumisip-sip po ako sa straw, wala akong makuwang kahit ano po. So, ginawa ko, dahil gusto ko talaga siya, tinanggal ko po yung straw, tapos hinigop ko talaga dun sa baso. Pag uwi ko po, sumasakit na po yung right eye ko, namumula na siya. So inisip ko naman, baka may sore eyes na ako. Kaya ako po, pag may nararamdaman, sabi ni Pastor Joey, yung mga anak ng Diyos, talagang takot sa, hindi na ako ospital, di ba, Pastor? Ako po, hindi na ako ospital kasi may takot talaga ako sa ospital. Yung kahit ano pong sakit ko, hindi talaga ako mapapasok sa ospital. Kung kaya sa bahay at ipanalangin, sa bahay lang po. So, after po nung gabing iyon na nahihirapan na po yung mata ko, napansin ko na po na yung mukha ko po, pag kumakain, hindi po gumagana yung right side. Tapos ni-research ko na po siya kasi nga bilang nag-aalala lang po ako kung ano nangyari. Pero wala pa akong kinukwentuhan. Ito po yung isa sa challenging part. Kasi wala pa akong kinukwentuhan. Kahit po sila, yung nanay at tatay ko po, hindi ko po kinukwento. Kasi ayoko mag-alala sila, ganyan. Tapos, syempre pag nalaman nila, pupunta kami ospital. Yun po yung pinakamalakang problema. Sabi ko, hindi pwedeng pumasok tayo ng ospital. Baka lalo tayo mamatay sa ospital. So, Wednesday po yan. Thursday, umabsent na po ako ng office. Friday, umabsent na rin po ako. Saturday, dapat po mag-host ako, pero nahihirapan na po akong mag-pronounce ng mga words. Nahihirapan na po akong magsalita. English teacher ako. So yung mga words na F at saka po V, hindi ko na siya mabigkas. Kaya sabi ko, may mali. Hindi rin po nalaman na magulang ko from Tuesday hanggang Saturday kasi nga po tinatago ko siya. Tapos hindi po ako sumasabay sa kanila kumain kasi pag sumabay po ako, mahalata nilang may mali. Kasi po, ang mumumuya lang sa akin po, yung left side po ng face ko po. Yung right side, wala po talagang action. Tapos hindi rin po ako nakakapikit yung right side. Kailangan, pag matutulog po ako, kailangan ko po siyang hawakan hanggang sa yung muscle po niya ay magstay doon at makatulog po talaga. Sunday po, meron kaming board meeting. Yun po yung first meeting na feeling ng lahat may nangyayaring mali. Kasi po yung kaunang-unang meeting na wala po akong masabi. Wala akong comment. Sinasabi ko lang po kay Karin, sabi mo nga sa kanila, ganito. Binubulong ko lang, tapos siya na po nagdi-discuss. So, umuwi po ako una, kasi gusto ko magpahinga po. Pag uwi ko, nag-meeting na po pala sila sa church. Sabi na parang may mali kay pastor, ganyan. So nagkais na po sila na pag-uwi nila ng bahay, magpapacheck up na. Lo and behold po, afternoon po ng Sunday, actually po ngayong araw na to, yung isang buwan po nung nangyari. Immediately, sabi po ng ER doctor, Bell's palsy nga po yung kanilang diagnosis. So, may Bell's palsy po ako. Pero sabi ng doktor, hindi naman po kailangan mag-confine. But I had to stay in the hospital po for 2 days and 2 nights. Kasi po, ang suspension nila, baka dahil po sa diabetes ay mataas yung sugar, kaya po na-trigger yung Bell's palsy. Inflammation po siya ng neurological disorder po siya na hindi nag-function yung bahagi ng mukha niya. Pero salamat pa rin po sa Panginoon. Kasi ano lang siya, mild. Kung pag hindi mo ka nagsalita, hindi mo siya mapapansin. Pero
tingin ko po nung nagkaklase ako nung first day, yung mga estudyante ko, hindi na lang sila nagre-react kasi takot sila. Pero feeling ko nahalata nila na, natabingin na yung pagsasalita ko po. And then, isa po sa pinakamabigat pang nangyari, alam niyo po, sa ating mga pastor, sa ating mga musician, sa ginagawa ko po, parang meron kami, nung umalis po si mama sa ospital na nagbabantay po sa akin habang nag-aayos po ng papel. Meron ako isang conversation kay Lord na, alam niyo po, yung pagsasalita is my bread and butter. Kumbaga parang pag-host, pag-preach natin, pag-awit natin. Tapos parang niremind ka ni Lord na isang beses na kung anong meron ka ngayon, pag hindi mo inalagaan sa isang pitek, pwede mawala lahat. Tapos parang inisip ko, may mga nagkakwento, mga niya, 6 months, 7 months. Tapos inisip ko, paano ko magiging ganito ng 6 months, 7 months? Eh, nagtuturo ako, nag-host ako sa City Hall, paano ko mag-preach sa church, and nung time na nag-discipleship pa po kami sa Langkiwa. But to God be all the glory, after 5 days po, naging maayos po ang lahat sa biyaya na po. Kaya po naniniwala pa rin tayo na ang Diyos pa rin ang ating mahusay na magagamot. Kaya po, ngayon po, ginagamot ang ating, nire-reverse ang ating diabetes po. Kaya ngayon, nung tinatanong po kung soft drinks o tubig, hindi talaga po ako makaimik kasi isang buwan na po akong hindi nagsa-soft drinks. Kahit po mandaya, hindi ko na magawa. Isang buwan na po ako hindi nagsa-soft drinks. Pero naniniwala po ako na ano man yung pagdaanan natin, patuloy lang tayong kumapit sa Panginoon at nasa Diyos po ang lahat ng kasagutan. Muli po ang Panginoon. Parang wonderful testimony from Pastor Mac. At saka mga Glory to kasinalak God. ko, alam na kung anong gagawin. Kung kayo bono ko sa one thing sa akin. Basta tayong dalawa. Na-comment siya ngayon. So, ayun po. Alam ko po. Napagpala po kayo ng mga testimonies Amen. po. Praise God. Amen. Thank you, So, Lord. more to come Thank you, po bukas. Jesus. Kaya sana po walang absent. Ano po? Gutom na. At tapos na. Mag-offering. Sino ba nagugutom? Bono. Halika dito. Yun. Eh, Bono, halika dito. Mag-pray ka ng offering natin para may kakainin tayo. Yes, yes. Offering. Opening ko pray. Agatin mo na. Kailangan magawa mo yung magandang challenge ngayon. Mag-break mo na, kagatin mo. About giving. Pag hindi ka na namin tatanggapin. Halika, bilisan mo.